natin ang pag-ugong dito sa ating MPL Arena. Dadating na ulit tayo sa isa sa mga pinakamahirap na laban, which is the drafting phase. Again, blue side is Aurora MLBB and red side Blacklist International. So for Aurora, nagbana sila ng Luyi, Gatot, and Hayabusa. For Blacklist, binan nila Chip, Fanny, and Mathilda. Ang bilis naman ng bana yun. Tapos kumuha na agad yung Rora ng Juicin. And Blacklist International responded with the Soyu and the Hylos. Mukhang parehas ang ating mga nakikitang picks mula sa mga earlier games in Umiikot this lang, no? series. Umiikot lang talaga. Ito yung mga coaches siguro na may plano na sinusunod talaga nila. Depende kung ano yung ilabas ng kalaban ngayon. Kung parehas yung heroes, of course, pabor ito para sa Aurora na nanalo na ng 2 games. So kailangan may baguhin kahit papano. Kung hindi man sa heroes, sa way ng paglalaro. Ito yung sinabi natin in terms of heroes, no? Parang napapansin ko, tama ba? For Blacklist International, they prioritize Hylos over Edith. Yeah. So ano ang ibig sabihin nun? Anong pinaprioritize nila in terms of playstyle? I think ang goal lang talaga nila ay ma-flex yun. And then, well, flex din naman yung Edith. Pero mas more on sustainability and soaking up damage. Again, we've labeled Hylos as the sandbag. One of the heaviest sandbags dito sa MPL Philippines Season 14. So definitely, gusto ng Blacklist International specifically na may tatangki lang ng damage. Tapos, kapag wala ng mga spells and skills, doon na sila i-entrada. At sakto-sakto yun, no? Ayun talaga naging role so far ni Lord JM para dito sa Blacklist International. Yung tumatangki talaga at nagbibigay ng espasyo. Pero sa tingin ko, right now, the Hylos is still a flex pick para sa Blacklist. At para naman sa Aurora, no, medyo honest ang kanilang draft. We already have the Phobius. Nandyan na rin yung Ling. Wala nang ibang pupuntahan ang mga hero na yan. Pero kahit pa sabihin natin na very honest ang kanilang first picking phase, very powerful ang mga hero na to. At mukhang comfort pick pa nga ng ating mga manlalaro. Oo, definitely power picks nating mako-consider itong mga first 3 picks ng koponan ng Aurora MLBB. Yung Juicin kanina, nakita natin sinubukan siyang gamitin ni Haji nung nitong game number 2, but then it wasn't hindi siya naging effective mostly because nahawakan ni Rene J yung throw niya. And again, I think that's a possibility that Blacklist needs to parang panghawakan. Kasi ngayon, bukas pa din yung show. And what if Rene J decides again to go with that show? Oh, why not? Kasi naging effective naman kanina na. So, quick update lang sa ating bans. So, aside from Luyi, Gatot, and Hayabusa for Aurora, nadagdag na rin si Khalid. From Blacklist International, aside from Chip, Fanny, Mathilda, Angela, and Harith, yung kanilang binan for this game. So, nadala na sila doon sa threat ng Angeling from game number 1. Parang natuto na, no? Pero again, this also opens sa other possible pickups naman na nagpapalakas din naman ng Ling. You still have the Florin na nabanggit natin kanina. There Alright. are other sustained supports. The Rafaela is still open to take as well kung sakaling gusto nila itong kunin. Kaya naman, even if nawala yung Angeling panigurado, may iba pa naman na pwedeng ipalit dito. Yeah. Pwede pa din gumamit ng Tigreal and Cho. Itong si Rene J, I think yun na lang yung mga most probable picks. Ito naka-hover dun sa Tigreal pick ang Aurora MLBB. So, yeah. And then in terms of the gold lane matchup against Moskov, medyo malawak naman, I would say, yung possibility. Pwede pa silang mag-Nathan, pwede pa silang mag-Beatrix, pwede silang mag-Lunox even if they want to. So yun, ang dami pang possibilities ngayon para sa kupunan ng Aurora MLBB. Yeah, and with Moscow already locked in, no? Yung Blacklist, meron naman na silang silent lane pressure dahil nga sa Spear of Destruction. Pero mukhang ito na yun, no? Aurora taking Ayan na. the Beatrix against Oheb. Wow. Tsaka kinuha na ulit nila yung binanggit kanina na Cho. Yeah. So parang more on, sabihin na nating mo na hero na gamitin, signature hero for Rene J and Tigreal naman to complete the lineup of Blacklist International. Ayun o, sinagot. Kung kinuha ang Beatrix sa side ng Aurora, Blacklist naman ang kukuha ng Tigreal. And grabe, no, entering this match, this might be the heaviest game of this series. Mabigat para sa parehas na kupunan dahil napakalaki ng pinaglalabanan para sa dalawang ito. Oo, kailangan lang ng Blacklist International na mauna in terms of setting up because again, they have the Tigreal, they have the Aurora. So definitely in terms of crowd control, Alamin ang magiging sagot dahil in a few seconds ay magsisimula na itong game na to. Again, nakataya na lahat. Kailangan nang ilabas lahat. Napaka-importante na kumapit sa lahat ng mga pwedeng kapitan. Casters, pasok! Match point para sa Aurora. Habang para sa Blacklist International naman ay naghahanap-hanap pa rin. At eventually ba ay makakakuha ng puntos para dito sa game number 3?
Matinding reset ang nangyari. And the Blacklist International, makikita mo din sa kanilang mga body language kanina na ready na silang lumaban, ready silang mag-reset, at ready silang kumuha ng isa pang laro dito. Team Aurora naman, pinangahawakan nila yung momentum na nadala nila from games 1 and 2. Hindi nila binibitawan. Nakita natin ang kanilang palag. But there can only be one na magtutungo para sa lower bracket finals kung saan nag-aantay ang FCAP. Pero para sa Blacklist, they need to take this game by force man yan. And for Aurora naman, matutuloy nga ba ang kanilang seamless, flawless victory para sa matchup na to. Renjay, on the other hand, hawakan na naman muli ang kanyang show. At nakita or ma-expect talaga natin yung ganyang klaseng mga pagpasok in and out niya. Sobrang likod talaga ni Rene J. At makikita mo talaga sa galaw ng hero niya na sobrang confident niya sa mga pag-ikot-ikot, pagpunta dun sa mga medyo risky na lugar. Diba? And yun yung maganda kapag meron kang roam na kagaya nito. Ngayon, MB the King, ang sinalubong niya dito, walang iba kundi si Rene J. Andun yung pokes din mula sa kanya. Kailangan mag-recall out dito ni Rene J. At nag-aabang pa rin ng timing. Ito ang Blacklist. Saka na-acknowledge din kasi kanina ng Aurora yung kanilang keys to victory, di ba? Na more on kay Rene J din when it comes to his comfort picks. Nakakuha siya hindi lang basta comfort to. One of his signature heroes here for the final round na nga ba. Final match for Aurora na nga ba ito? Pero para sa Blacklist International, may puso pa rin naman, may pag-asa, ma-prolong, ma-extend ang matchup na ito. Pero para dito sa unang pagong, makikita pa rin naman natin yung magiging sagutang Haji and Yue, Aurora, pati na rin ang isang Jushin. Nakakagigil talaga yung mga lanterns ng isang Zushin no? Para bang hindi mo nararamdaman yung damage, yes, lalo na sa early game. Pero yung idea kasi na ibabalibag ka ng ibabalibag, kasi normally kapag ka mga roam, normal na sapatos lang ang dala-dala, hindi ka agad bumubuo, di ba? So medyo mabagal yung movement speed. And yun yung ginalamang talaga ng isang Zushin dito. Tapos remember, wala na rin mana yan, ha? Kaya kapag pang-clear wave lang ang pag-uusapan, pwede niyang gamitin yan. Magkakaroon lang ng mana cost yan kapag tumama sa hero. Sa hero, no? And eventually, nakikita rin natin kung paano lang na ma-maximize. Even though sa hero tumata, makita mo, sobrang ganda, diba? Nung kanilang pagiging play dito. May napasipan na si Rene J doon. At yung play naman mula kay Demon Kai. Ngayon nagkakagulo na. Blacklist ang Team Aurora. Edward ay nakuha na ng May first isa pa. blood. Ngayon magkakataon ng Team Aurora na makakuha man isa. MB the King ay umatras na. Ngayon balik sila doon sa objektiba na gusto nila, which is yung pagong. Okay, nakikita natin kung paano nagka-capitalize ang Aurora sa ganung klase ng mga play. And after that, disengage. Ang bilis lang ng nagiging in and out nila. Hindi lang si Rene J ang tututukan natin when it comes to the discipline. But the overall na sampat, pinigilan din nila sa sarili. Parang if ako yun lalalim pa ako. Pero buti lang hindi ako yung naglalaro. Yun nga buti na lang talaga. Buti na lang nagkakas ka ngayon. Oo. Buti lumalim ka na, no? Oo, baka eventually nagkaroon ng trade. Pero for Aurora, mas gusto nila sila yung lamang. And eto na naman si Rene J sa mga silip-silip, pasulyap-sulyap na ganyan. Kung ako rin naman yung Blacklist, you need an answer. Pero hindi lahat kay Rene J ibibigay yung answer na yan. You also have to answer back dito sa mga pwedeng gawin nila Yue, eventually nila Edward. Tapos that is just Rene J na nanggugulo. Ito na yung punish nila. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Haji. At nasecure nila yung kill na yun. Medyo natigilan doon si Rene J kasi hindi na niya dinuloy yung kanyang Way of the Dragon. At si Doming at si Ohim nagkakaharapan na naman, ha? Grabe yung 1v1 ng dalawang gold laners natin. It's the next standard and the Filipino sniper here. Pero bago nga nakita natin yung matchup na yun, eventually nakita natin na na-punish si Rene J. So kahit pa paano, nandun pa rin naman yung calculated na risk na tinetake ng Blacklist International onto taking him down. Magpapunish sila na magpapunish yung mga mag-overextend. Most especially may Aurora, afford nila. They have the luxury to do so. Pero ngayon sa may bandang baba, gusto nilang pigilan yung freedom na possible para dito kay Ohim. Oh, yun nga Tsaka available na rin yung corrosion site niya, no? So unti-unting nakakapondo ang isang Moscow. Remember, nakakatakot kalaban ng Moscow pagdating sa late game kasi wala nang sinisino, wala nang sinasakto yan. Lalo na ako masasabi ko na medyo assassin killer din to Oo. Yung isang Moscow, di ba? Lalo yung mga eskinitang ganyan, gusto niyan. Pagkatabi ka gusto ng mga niya pader, di ba? At ngayon, sa may bandang gilid naman, ay namumong tensyon. Pero hindi pa rin naman mag-all-in, wala pa rin papasok. Even for perks here, ang nagiging problema kasi for Ate Grill, you want that element of surprise. Kaso paano ka manunurpresa kung laging meron nakatutok na spotlight, may laging umiilaw sa inyo. Pero ngayon, lights up here for Aurora, umaabante. Diyan na naman si Rene J, yung pasilip-silip lang, nag-aabang ng kanyang masisipa. Ngayon, parang nagpalit na ata ng lane dito ang ating mga gold laners. Nasa baba pa rin itong si Doming habang umakyat na itong si Ohim, pero nasa itaas din ata si Demon Kite. Ay, Parang may inaabangan! nangyayari nga dito, nandun yung 4 blades! At nakakuha ng kill si Demon Kite.
He predicted na daw pupunta na nga lang si Ohe, pero di sa may bandang gitna. Implosion play! Ako nagkahulihan, medyo napalalim na rin doon si Renny J. Ngayon binibitbit pa rin dito ni Yue. Lord JM yung maatras, pinagdadabog-dabugan dito ni Edward. Frigid Blazer nagamit din. Pero nandun Pinalik! yung Crimson Beacon. Ibabalik magpabalik ito si Lord JM. Ngayon babalik din si Edward. Lumapad na pero namatay din siya. At yung mga Jabombins, pinagkingin mamamatay. Flicker in mula dito kay Doming. Kaya lang tatlo ang sasalubong sa kanya dito at mamamatay din siya sa kamay ng Blacklist International. Grabe yung naging trade-off natin doon. Yun yung literal na palitan. Kahit saan ka lumingon, Flickers Grabe. exhausted, Ultimates exhausted. Pero para sa ngayon, yung turtle pa rin pala, hindi pa na-take down. Sinisimulan at mukhang plano tapusin to nila Demon kahit habang si Perks naman ngayon ang medyo napupuruhan. Pwede itong i-go nila Demon kahit pero mababalibag pa. Nakakainis talaga yung yung mga lanterns dito ni Yue. And ang mahirap kasi diyan nakakapuno pa ng butterfly yun yung passive niya, di ba? Yeah. So kapag napupuno, mas mabilis yung cooldown ay yung regeneration ng mana mo. Kung tumigil ka man saglit, pahinga ka lang, babalik ka agad uli yung mana mo. Saka bukod pa doon, may extra survivability, sustainability after the Crimson Beacon na napapansin din natin na na-maximize nila all throughout the round. Oo. And if ever man, pagdating sa mga teamfights, nakikita natin kung paano sa buong posisyon, pero hindi ito teamfight! Yun na nga yung implosion play. Episode play, may natirang buhay na maliit dito si Demon Kite. Pero mamamatay si Renny J. Ikatlong beses na niyang mapapatumba na mula dito sa mga agents. Si Oheb din ang pinipilit humabol doon sa lead na nakuha dito ni Domeng. Balik muna siya doon sa may top lane. Ngayon, nakikita natin yung dedication na commitment ng Blacklist International to take down Rene Jane, even si Demon Kite, diba? Nag-all in na sila. And eventually, sabi ko nga parang hindi naman yata dapat team fight yun, pero mas pinag-iigi nila. Oo. Their strength in numbers and the number game for Blacklist International nila dinadala ngayon. Yung mga ganong pagpasok ni Rene Jane. Punishing them this early might be somewhat of a key para mapigilan nila yung ganong klase ng mga pag-snowball katulad na nangyari sa game number 2. Pero sa ngayon, for game number 3, ang pag-usapan pa rin naman natin kung paano rin ba nila eventually makukuha, makakagawa ng magandang play laban dito sa Aurora. Hindi naman ginagawa ng Aurora. Ang aga ng mga ikot nila, no? Hindi na nagli-lane si Edward. Lagi na lang sumasama sa mga ikot ni Yue, sa mga pagplano ni Renny J na kumuha ng kill, at hinahayaan nila si Demon Kai na mag-control nung opposite lane na kanilang pupuntahan. And napakaganda nito, lalo na pag nakalink ka. Kasi sobrang bilis mo lang pumunta from one place to another dahil nga sa mga walling mo di ba? Yeah, you're always on the go, di ba? You're always on the move here para sa Aurora. Yeah. And gusto ko na na-point out mo yung nagiging rotation din nila Edward na lagi nga siya sumasama most of the time. At for Blacklist International, na ina-adjust naman, kinikater nila to the needs of Lord GM and even Haji yung nagiging galaw din dito nila Perks. And right now, what they need the most is magandang implosion play yet again. Eventually, mapatay dito si Demon Kite RCU pero hindi pumapayag dito yung Aurora And nakikita rin pa rin naman natin, nabigyan man ng ilang beses si Rene J, but for this round, nararamdaman din naman natin na more on si Yue ngayon na magbibigay, magpapunish. Zero zone nila mga members ng Agents. Napapalayo na si Perks dito. Napakatapak ni Yui. Grabe naman. Tapak ng Cyclone. Ay, ngayon si Domeng. Nanisecure po ng Lord ng laban na ito. At yung Crimson Beacon, hindi tumama yung Spear Destruction. Pero sabi ni Lord JM, go kaya natin. Kaya lang ang problema ay umatras Sa na top rin. lane. Ang Blacklist International. Ay, si nabutan! Oheb! May kita ni Demon Kite. Nandun yung si Bat. Kailangan umatras si Oheb dito. Pero wala na siya kaatrasan. Dahil si Demon Kite, pinorblades pa. Hanggang dyan ka na lang muna, Oheb! Ang sigaw dito na Demon kahit mapapangiti na naman dito. Smiling Demon activated. Ang lead here para sa Aurora. Makakakuha ng Lord na mabilisan. At hawak pa rin nila yung overall lead natin in terms of numbers. Pero kung sa 4-5 kill score naman, nakikita natin more on kapag overall 5-on-5 teammate, lumalamang talaga yung Blacklist International. Pero hindi yung ginawa ng Aurora More on pick-off. Especially here para kay Demon kahit. Pero kita mo naman, Burrito. Bandang jungle! Hoy, naku, pumasok na rin dito ang Team Aurora. Edward ay nauna na. And Sa top lane ulit. gusto ko lang sabihin dito, may mga ginagawa na naman 4 blades dito. Si Demon Kite ang nahuli din para sa kamay ng Blacklist International, pero maraming na-expand na ultimates para sa kanilang komunal. Ngayon, basag muli ang nagiging call dito ng Aurora. Rene J, meron pa siyang sipa dito. Wala man siyang flicker, pero nandun yung shoot po ang Jet Kundo para mailagay niya sa tamang posisyon yung kanyang sarili. Edward, pumasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Lord JM. Ngayon, pumasok na yun. Pinakinakuha ng isa. First ay matras din. Andito na yung pawin ng Blacklist International. Sa corner! Sabi ni Domeng, trabaho lang talaga. Magiging goal ko dito. Si Yue, binababaran lang ng mga lanterns. Domeng is in! At nakakuha na nga siya ng isang kill.
grabe naman yung prolonged team fight na yon. Sa dinami-dami ng mga pangyayari. Kamuntikan na si Yue, kamuntikan na si Doming, pero bumalik pa bago umatras. Bumangbang pa ng isa eh. At ngayon, para sa Blacklist International, mabubutasan sila ng base, pero mapapunish naman nila sa Demonkite. At the end of the road, makakita pa rin tayo a glimpse of hope para dito sa kupunan ng mga agents. Habang sa Aurora naman, shining more brighter, especially nga na mas makokontrol din nila not only the minion wave, but also nalagay na rin nila sa alanganin or na-compromise yung jungle dito for Blacklist International. Gusto ko lang i-point out dito, no, hindi na super nagagamit ng Blacklist International yung glorious pathway dito ni Lord JM. Yang may movement speed, meron ticks ng regeneration, pero kasi ang goal lang dito ng Team Aurora, kapag ka naglapag ng glorious pathway, Edward, ikaw na bahala dyan. Oo. Ganun yung ginagawa eh. Minamasahin ni Edward eh. Tumatalon, tapos binabaldog sa ulo. Ganun yung paulit-ulit na ginagawa dito ni Edward. And ang mahirap dito, pumapasok siya kapag available yung kanyang vengeance. Parang nung sequence ata na yun, parang hindi pa nga nila nagagamit yung vengeance niya, Hindi no? niya pa nga napipindot eh. Hindi niya napindot eh. Pero nakita mo naman yung damage na na-inflict niyo po ng Blacklist International. And we get the idea na nga lang din the glorious pathway for Lord JM. Pero hindi nagiging glorious ang pathway na yun. Kasi nga, hindi instead of it being used onto an overall team fight talaga na nandun present yung ibang mga members sa Aurora, hindi nila na ma-maximize. Kasi nga, by the moment na maglatag sila ng kanilang mga ultimates, even perks, is nawawala yung isa sa damage leader nila si Oheb. Yung ginagawa lagi Demonkite na sobrang laking bagay, pero ito yung malaking overall team fight. Ayun, atras na dito, binitbit si MP the King. Naku po, yung main jungler nila ay nakuha na nga rin. Ininex na nila ito si Lord JM. Pasok pa rin Si si Owen. Yue! Double team na nakuha niya. Kailangan umatras sa mga members ng Blacklist International. At go pa rin ang nagiging call dito ng Team Aurora. Hihinga muna sa loob ng base ang mga agents. Ngayon, ay mamarcha yung Lord sa may bandang baba. Makakauwi pa rin naman sila Oheb, pero kompleto dito ang Aurora. Nakatok sa pinakagitnang basing tore dito ng Blacklist International. Rene J medyo mangangaray. Nandiyan na naman ang pag-angat Flosion Blade. Flosion. Nakakahuli ng isa. Naku, nadala si Edward dito. Pero pasok si Demonkite ha! Nakakuha din ng kill dito ang Team Aurora. Ngayon naman, mabubuhay na si MP the King. Buhay na rin si Lord JM. Ready na ang agent para dumipensa. Pero ang ganda na naging discarte dito ng Team Aurora. Huwag na natin ipilit. Huwag na natin ilaban. The moment na nawala si Edward, that was the call na mag-backaway muna tayo. Hindi nila kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Nakita naman nila kung paano nila nabalanse. Nasimot nila lahat ng base earth here para sa Blacklist International. Pero tila ba para sa Blacklist naman, Burrito, ay nakikita naman natin yung somewhat try nila, yung attempt here, even for Haji and Hoyeb. Pero nga lang nadadali sila talaga dito, time and time again ni Yue with the Lantern Flares. A 006 KDA by the way for his Jushin. Nako, ang hirap na ito ha. Pero gusto ko lang pag-usapan yung lalim din ng istorya ng dalawang kupunan na ito. Ang lalim din ang baon ng bala ng Renders apathy dito kay Haji. Pero going back to sa gusto kong sabihin, yung lalim din ng istorya ng dalawang kupunan na doon. Remember, mga dating players ng Blacklist International, ilan sa mga members dito ng Team Aurora. At yung storya natin about sa royalty at loyalty. Diba? And right now, Aurora, in-establish nila yung panibagong kingdom nila. They want to establish a new name for themselves. And aside from that, na nakikita rin natin yung improvement and as well as yung overall na magandang play dito for Yue. Walang makatouch sa kanya. And tila ba only Aurora touches my skin ang kanyang play Wow. dito. Diba? And for Blacklist naman, lahat sila nakahawakan dito eh. Hindi man namamatay si Haji, pero ilang beses natin nakikita na namin misplay shot. Katulad ng mga ginagawa ni Yue. Ito yung mage na humaharap eh. Ito yung mage na palaban. Hindi ito yung normally na nasa likod lang, nasa gitna lang. Para sa kanya, siya yung nagbibigay ng ilaw para sa Aurora. Nakakainis kasi talaga yung mga lanterns player. Ayan, tinan mo, chinecheck niya yung bush kapag hindi nabawasan yung mana niya, alam niya, approve na walang hero doon. Kapag nabawasan niya, may hero, so kailangan nating mag-ready kung sino man ang mga lalabas dyan sa damo na yan. At ngayon ay nagamit na rin yung, kumbaga yung site dito ng Blacklist International. 13 seconds para sa ikalawang Lord ng laban na ito. Yeah. Actually, ikatlong Lord ng laban na ito. At kailangan maghanda ng Blacklist. Igugo pa natin at ilalaban, iko-contesto. O doon na lang sa base. Tama ka naman eh. And another magic sentry is activated to deny the entry sana dito ng gagawin dito ng mga Aurora. Pero hindi nila madedenay kasi mas mauna yata sila sa posisyon! Nakakagabi na rin motion ngayon. Pumasok na rin si Edward. Habang Crimson Vico naman. Ang isasagot dito ni Yue. Laban lang muna. Lord JM versus 3. Sa likod ng putilya ni Demonkite. Andun na rin yung napump na immortality. Si Orm kailangan matras. Haji makakuha ng kill. Yung mga minions kailangan nila yung clear. 4 na members pa mula sa Team Aurora ang buhay. Lalo na si Doming. Kaya niya mag-base lang dito. Kaya niya ubusin lahat ng minions. At tuloy-tuloy yung pag-abante ng Team Aurora. Kailangan umatras sa Blacklist International. Pina-flash na talaga dito ni Yue. At ito na yung next wave. Ito na yung pulutong ng mga minions. At narito na rin ang paghakbang ng Team Aurora sa next round. Lights up! And see
is the win! Nakukuha ng Aurora! On a sweep! Ang ating matchup laban sa Blacklist International! Napakatinding pagpapakita ng lakas, galing at husay